Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen! At welcome po sa Acts Online Church Experience. Experience! Woo! Ngayong umaga po, kung kayo po ay may hinahanap pa, at tamang-tama po, nandito na, nakita mo na ang iyong hinahanap at tamang-tama po, nandito po kayo at magkakasama tayo para papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon ngayong umaga. Woo! Amen! Come on! Sabay-sabay po tayo. Woo! Mas okay pag nakatayo po kayo at sasabayan niyo po kami at sasabihin natin, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hey! Ikaw ang hinahanap. Woo! Ikaw ang hinahanap. Hey! Hey! Hinahanap-hanap. Jesus! Jesus, ikaw ang hanap. Ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap. Ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap. Ng buhay ko. Hinahanap-hanap. Ng buhay ko. Woo! Hey! Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming hinahanap-hanap. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen. Ang umawit at magpuri sa'yo, aming tugon sa pag-ibig mo, Panginoon. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen. Ang banal mong tahanan, ang hinahanap-hanap ng puso namin. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Sa'yo Ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Woo! Tunay na nadarama ko. Wala na ang mas hihigit. Wala na ang mas hihigit. Wala nang mas lalapit. Amen. Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang ang mas hihigit. Wala nang mas lalapit. Amen. Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit pa! Higit pa sa lahat ng pag-ibig mo. Amen. Bis na pasasalamat ng puso ko.
higit sa lahat ang pag-ibig mo. Napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Amen. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Ikaw, Diyos. Hallelujah. Ikaw lang hinahanap namin, Jesus. Sambahin ka, O Jesus. Salamat, O Amen. Yes, Lord. Again, inaanyayahan ka, Panginoon namin sa oras na to, sandaling ito. Salamat po, Panginoon, sa isang malayang araw, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin para po kami ay pagpuri sa iyo. At tunay nga na ikaw ang hinahanap namin, Panginoon. Ikaw ay higit pa sa sapat, Panginoon. At ngayong sandaling ito, nais po namin na, Panginoon, na ikaw ang maghari sa puso ng bawat isa at ang paghahari mo, Panginoon, ang siyang naisin din ng bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon. At ikaw po ang mapurihan namin at gamitin nawa namin itong awitin na to para kami po ay magpasalamat sa iyo at ibilang aming panalangin, Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin to. Sabi doon, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. So ngayong umaga, lumapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, na may pagpapakumbaba at ating idulog kung ano man yung nasa puso natin ngayon. At siya po ay maghari sa atin, sa buhay natin ngayong umagang ito. Praise God. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dinutulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, Yes, Lord. nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Tunay nga, Panginoon, loobin mo ang buhay namin na maging banal mong tahanan. So sabay-sabay muli tayo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat,
ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukhan ang iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng walang hanggang mga Papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, sambahin ka, Jesus. Loobin mo purihin ka. ang buhay ko, maging banal tahanan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukhan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukhan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Loobin mo Yes, Panginoon. Loobin mo, Panginoon. ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga Amen. papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, maghari ka, O Diyos. purihin ka, Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang naisin, Panginoon, ng bawat isa. Muli, maraming salamat, Panginoon. At muli, amin pong dinudulog, Panginoon, ang aming puso sa iyo. Nagpapakumbaba kami at nagsusumamo, Panginoon. Ang nais namin ay maranasan ang iyong pag-ibig, maranasan ang iyong makapangyarihang gawa sa amin, Panginoon. Ang nais namin ay pagharian mo ang puso, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ngayong umaga ito na may nararamdaman, karamdaman, Panginoon, we pray for complete healing, Panginoon, sa bawat isa at sa mga may pusong nalulungkot, nababagabag, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan ng puso at ng kaisipan, Panginoon. At manahan kami sa presensya mo, Panginoon. Dahil sa iyong presensya, nandun po yung totoong kagalakan, nandun po yung totoong kapayapaan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo, O Panginoon, namin na dakila at kataas-taasan. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon.
Salamat, maraming salamat sa isang matagumpay na buhay, na umaga, napakasaya, napakalayang umaga, na magpuri sa iyo, na magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa panibagong puso, panibagong kaisipan, Panginoon. At muli, pagpalain niyo po ang iyong mga salita at ang iyong tagapaghatid ng salita mo ngayong umaga at ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa sasabihin mo. At ito po ay hindi lang namin marinig, kundi maunawaan namin upang maisagawa din namin, Panginoon. Para, Panginoon, kami po ay maging extension din ng iyong kaharian sa langit dito sa lupa, Panginoon. At muli, maraming salamat. Inaangkin po namin ang kapayapaan muli, ang kagalakan at kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome to Acts Community Ministries Online Church Experience. Today, I will preach about the advancement of the kingdom of God. Ang pagsulong at paglawak, paglago ng kaharian ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng advancement? Advancement comes from this idea of moving towards a positive direction. Ito rin po ay galing sa French root word na avancier, meaning move forward. Mula rin po ito sa salitang Latin na abante, na ang ibig sabihin to advance. So advancement is the act of advancing or the state of being advanced, progression, improvement, furtherance, promotion to a higher place or dignity. Yun po ang ibig sabihin ng advancement. Paglago at pagsulong sa mas mataas na kalagayan at karangalan. In Matthew 11 verse 12 in the New Living Translation, it says, "From the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people are attacking it." Sa panahon ni John the Baptist hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalago, sumusulong, forcefully advancing despite the violent attack of the enemy. Today, the Lord Jesus Christ will teach us about the advancement of the kingdom of God in His parable. Remember, a parable is a short story that explains the kingdom truths and principle. Let us read the parable of the mustard seed. Matthew 13, verse 31 to 33, mula sa Ang Biblia, 2001 edition. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng minhi ng mustasa na kinuha ng isang tao. Inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi." Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang binhi ng mustasa sa Israel, ito po yung pinakamaliit na binhi. Ngunit nang tumubo, ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Matthew 13, verse 31 to 32. In the English version of the New King James Version, it says, "The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches." Here we see, in the parable of the mustard seed, the growth and the advancement of God's kingdom has prevailed. So what can we learn about the kingdom of God
from the parable of the mustard seed. Ano po ang matututunan po natin? Tungkol po sa kaharian ng Diyos, mula po sa talinhaga ng binhi ng mustasa. Number 1, the kingdom of God is unstoppable in its growth and expansion. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi kayang pigilan sa kanyang paglago at sa kanyang pagsulong. Being unstoppable means it is impossible to stop or prevent. The kingdom of God is impossible to stop or prevent despite the violent attack of the enemy. Again, I will read Matthew 11, verse 12 in the New Living Translation. And from the time John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people are attacking it. Here in this verse, the kingdom of God is forcefully advancing, showing us that it is unstoppable despite the violent attack of the enemy. Ang kaharian ng Diyos, kaibigan, kapatid, ay patuloy na lumalago, sumusulong sa kabila ng pag-atake ng kaaway. Ito ang nais na ipaunawa ng Panginoon sa bawat isa. Hindi kayang pigilan, purihin ng Diyos, ang paglago at pagsulong ng kaharian ng Diyos. In the book of Mark, chapter 4, verse 30 to 32, which is the same with Matthew 13, verse 31 to 32. Ganon din po ang sinasabi. Pakinggan po natin yung verse 30 ng Mark chapter 4. Then he said, "To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed, which when it is sown on the ground is smaller than all the seeds on earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs." Listen carefully. It says that when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may nest under its shade. Take note of the sentence, when it is sown, it grows up. Listen carefully. Makinig po tayong mabuti. The word sown in Greek is spero, and it carries the idea of spreading and extending the kingdom of God. In this way, when we spread, when we share and extend the kingdom of God to other people, it grows and becomes unstoppable. Kaya nga we have the prayer eh. Our prayer is this: Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth to us and through us. It is the will of God for His kingdom to grow, to spread, and to expand. In this way, when we spread and extend the kingdom of God to other people, it grows and becomes unstoppable. Kapag po hinahayag natin, ipinapaalam po natin ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, hindi po ito mapipigilan. Hindi po ito kayang pigilan ng kaaway. It says in Luke 16, verse 16, in the Christian Standard Bible, it says, "The law and the prophets were until John. Since then, the good news of the kingdom of God has been proclaimed, and everyone is urgently invited to enter it." Sa panahon ng mga propeta at ng batas, hanggang kay John the Baptist, mula noon, ang mabuting balita ng
kaharian ng Diyos ay ipinapahayag, patuloy na ipinapahayag, patuloy na dinideklara at inaanyayahan ng bawat isa na makapasok dito, na mapabilang sila. See, the growth and expansion of the kingdom of God is unstoppable. Until today, we share, we preach about the kingdom of God. And it is impossible to stop from heart to heart, from nation to nation, of course, from people to people. Praise the Lord. Listen carefully. Every time you commit an act of unconditional love, you are touching the hearts of other people. And God is using you in the unstoppable expansion of the kingdom of God. Sa bawat pagkakataon na gumagawa ka ng kabutihan at ipinapakita mo doon yung pag-ibig ng Diyos, na ang Diyos naghahari sa iyo, nagiging instrumento ka ng Diyos upang isulong ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naghahari sa atin. The kingdom of God is within us. That is the spiritual kingdom of God within us. And there will be a literal kingdom of God. And we will talk about that later. Praise the Lord. Sa bawat pagkakataon, ibinabahagi mo ang ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo, ang ginawa ng Hari sa iyo, ang ginawa ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesus na pagbabago sa ating buhay. Nagiging instrumento ka ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang kaharian. And you are touching the hearts of other people. And God is using you in this unstoppable expansion of the kingdom of God. Nagiging instrumento po tayo nang hindi napipigilang paghahari ng Diyos. Hindi kayang pigilan. Hindi kayang patigilin ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God is unstoppable. Every time you stand up for justice, sa bawat pagkakataon na ikaw ay naninindigan sa katotohanan, sa katuwiran, sa katarungan, nagiging instrumento ka ng Panginoon na maisulong at maitanyag ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God is unstoppable. Praise the Lord. That is the first. The second, the kingdom of God is unshakable in its size and strength. Ang kaharian ng Diyos ay hindi natitinag. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nayayanig sa kanyang laki at sa kanyang kapangyarihan o kalakasan. Matthew 13, verse 31 to 32, in the Amplified Bible, it says, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and sowed in his field, and of all the seeds planted in the region, it is the smallest. But when it has grown, it is the largest of the garden herbs and becomes a tree, so that the birds of the air find shelter in its branches. Listen carefully. The word largest in this verse, and in other version, in the King James Version, it is greatest. And this word is megas in Greek, which means great in size, great in strength, and in power, and great or highest in quality. Praise the Lord. So the kingdom of God is megas, meaning great in size, great in strength, and highest in quality. Praise the Lord. Ang kaharian ng Diyos ay napakalaki, napakalawak. Ang kaharian ng Diyos ay makapangyarihan at napakataas ng kanyang katangian. Words are not enough
to express the kingdom of God. It is so great, so wonderful, beyond our imagination. Listen carefully to what Jesus said. It is the smallest, but when it has grown, it is the largest of the garden herbs and becomes a tree so that the birds of the air find shelters in its branches. Praise the Lord. Take note of these words. The birds of the air find shelters in its branches. Ang mga ibon sa himpapawid ay nakakatagpo ng kalungan sa punong ito. These birds of the air speaks about the people of every nation, of every tribe and language. They will find rest and shelter in the kingdom of God. That is why we share, we preach the kingdom of God. Sa pagsulong, paglago ng kaharian ng Diyos. Maraming mga tao ang nakakasumpong ng kapanatagan ng buhay, ng kapayapaan ng buhay. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, naroroon ang walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapahingahan, walang hanggang kaligayahan. People will find rest. Wonderful life. Amazing life. Great rest in the kingdom of God. Because the kingdom of God is unstoppable. And second, the kingdom of God is unshakable. Praise the Lord. There is a word, a prophecy in the book of Daniel, in Daniel chapter 2, verse 44. At the time of those kings, the God of heaven will establish a kingdom that will never be destroyed. Praise the Lord. It says, the God of heaven will establish a kingdom that will never be destroyed. A kingdom that will never ever be destroyed. It is unstoppable and unshakable. No other people will be permitted to rule it. It will smash all the other kingdoms and put an end to them. Babasagin ito, aapakan ito, ang lahat ng kaharian sa mundong ito. It will be established forever. Praise the Lord. It will be established forever. Ang kaharian ng Diyos ay maitatag sa ating panahon. Sa kapanahonang darating. Because the church age will end. This world will end. And the kingdom of God will begin to reign. It was prophesied in the Bible that the God of heaven will establish a kingdom that will never be destroyed forever. Unshakable kingdom. Daniel chapter 7, verse 18. In the Amplified Bible, it says, but the saints, meaning the believers of the Most High God, will receive the kingdom. Praise the Lord. The believers, those who believe in God, those who believe in Jesus Christ, they are the saints of God. Tandaan po natin to. Ang mga taong sumampalataya, nakipag-isa kay Jesucristo, naging katulad ng Panginoong Jesucristo sa pamumuhay, namuhay ng may kabanalan, ng katuwiran, namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sila po yung tinatawag na saints, mga santo at mga santa sa paningin ng Diyos. Sa standard ng Biblia, hindi po ang tao ang gumagawa ng santo at ng santa. Hindi po ang tao ang nagka-canonize.
ang Diyos ang gumagawa. At sa paningin ng Diyos, ang taong nakipag-isa kay Hesukristo, ang taong sumampalataya kay Hesukristo, ang taong tinanggap si Hesukristo at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay tinatawag ng mga banal o mga santo sa harapan ng Diyos. It says, but the saints, the believers of the Most High God will receive the kingdom and possess the kingdom forever, for all ages to come. Praise the Lord. Tayo po, mga kaibigan, mga kapatid, na sumampalataya, nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Naglilingkod sa Diyos, namumuhay sa kabanalan, lumalayo sa kasamaan, ay tatanggap ng kaharian ng Diyos. Aangkinin po natin ang paghahari ng Diyos at makakasama po natin ang Diyos sa kanyang kaharian for all ages to come. Sa bawat kapanahunan na darating, purihin ang Panginoon. This is why I preach the kingdom of God. The kingdom of God is unstoppable, unshakable. The kingdom of God will advance. The kingdom of God will grow. The kingdom of God will experience the amazing growth and expansion because that is the will of God. Praise the Lord. I will read to you what the Bible says in Revelation 21, verse 1 to 7. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ganito pong sinasabi. Pagkatapos nito, sabi ni John, the beloved, the apostle of God, sabi niya, pagkatapos nito, pagkatapos ng lahat ng mga pangyayaring naganap at nangyari, sabi niya, pagkatapos nito, pagkatapos na mga malalaking problema, malalaking trahedya na nangyari sa mundo, pagkatapos ito, sabi niya, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Purihin ang Panginoon. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. Mayroong tinig na nagmula sa trono ng Diyos na sinasabi na ang tahanan ng Diyos na tumutukoy sa paghahari ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. That is why we belong to God. Because we believe in Jesus Christ and we become children of God, sons of the kingdom, citizens of heaven. We belong to God. Praise the Lord. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos at tinatanggap ang salita ng Diyos, binabago ng Diyos ang kanilang buhay at merong pag-asa sa kanilang buhay. Kaibigan, huwag nating tanggihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. May pangako sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Makinig po kayo mabuti sa sinasabi sa talatang 4. Papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Tatanggalin ng Diyos ang pag-iyak, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati o pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.
pagkatapos ng lahat ng mga mangyayari sa mundong ito, pagkatapos po ng Great Tribulation, magkakaroon ng pagbabago. The kingdom of God will come. Literally, according to Revelation 21. Papahirin niya ang bawat luha, sa bawat mata, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati o pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, purihin ang Diyos. Nagsalita ang hari at kanyang sinabi, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, wika ni John the Beloved, isulat mo sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang mga salita ng Diyos ay totoo. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang pagsisimula ng pagbabago na gagawin ng Diyos ay sa bawat puso at kalooban ng mga tao sa mundong ito. Pag hindi po tayo nabago ngayon, hindi po natin mararanasan ang pagbabago na gagawin ng Diyos sa panahong ito. Pag hindi po tayo naging kaisa ng Diyos, hindi niya po tayo magiging kaisa sa kanyang kaharian. Kaya po, masugid akong nagtuturo at nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagat ang mga salitang ito ay totoo at maaasahan natin. Sinabi sa talatang 6, sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega. Sinabi niya, sinabi ng hari, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega. Ano po ibig sabihin ng Alpha at Omega? Siya yung pasimula at ang katapusan. Siya ang nagpasimula ng lahat ng bagay. Sa Kanya magtatapos ang lahat ng bagay. Ang Hari, ang ating Panginoon. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw, wika niya, ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Kaya sa mundong ito, kailangan nating magtagumpay. At upang tayo po'y magtagumpay sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng problema, hayaan natin ang Diyos maghari sa atin. Huwag nating pigilan ang paghahari ng Diyos. Because the kingdom of God is unstoppable and the kingdom of God is unshakable. Hindi kayang yanigin, hindi kayang ugain, hindi kayang matinag ang kaharian ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pakinggan po natin ang sinasabi sa talatang 18 tungkol po sa kaharian ng Diyos. It talks about the literal kingdom of God. Verse 18, so excited to share to you the literal kingdom of God. Revelation 21 verse 18, batong jasper ang pader. At ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang lungsod po ay lantay na gintong kumikinang. Purihin ang Panginoon. Lantay na ginto ang lungsod. Sa panahon po natin, ang mga klase ng ginto, merong 14 carats, 24 carats. Ito po, lantay at totoong ginto at ang buong syudad, ang buong lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Iba't ibang klase ng mamahaling bato. Jasper ang una. Safiro ang pangalawa. Calcedonia ang ikatlo. Esmeralda ang ikaapat. Onyse ang ikaliwa. Cornalina ang ika-6, Crisolito ang ika-7, Berilio ang ika-8, Topaz ang ika-9, Chrysopraso ang ika-10, Jacinto ang
ika-11, at amatista ang ika-12. Punong-puno ng mamahaling bato ang syudad. Talatang 21, perlas ang 12 pinto. Perlas. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Ang kalsada doon, yung pavement, maging yung gutter, purihin ng Diyos, ay lantay na ginto. Ito po ang literal na kaharian ng Diyos. Kumikinang na parang kristal. Ang kalsada ay ginto. Ang syudad ay ginto. At puno ng mamahaling bato ang kapaligiran. At napakalalaking perlas ang nasa bawat pinto ng kahariang ito. Talatang 22, sinabi ni John the Beloved, wala akong nakitang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod. Hindi na kailangan ng araw sa kaharian ito ng Diyos. Hindi na kailangan ng buwan, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang ilaw ng lungsod. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang karangalan sa Kanya. Bawat hari ay magdadala ng kanilang karangalan sa Kanya. Sino po ang mga haring ito na tinutukoy? Yung mga anak ng Diyos na maghaharing kasama niya. Mga mamamayan ng langit na kasama niyang maghahari sa kanyang kaharian. Talatang 25, hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon. At makinig po kayo mabuti. Hindi na sasapit doon ang gabi. Sa kaharian ng Diyos ay wala ng gabi. Sa kaharian ng Diyos ay walang kadiliman. Sa kaharian ng Diyos wala ng pagtangis, wala ng pag-iyak, wala na ang pagdadalamhati. Sa kaharian ng Diyos, naroroon ang walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kapanatagan. At ang lahat ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ay mag-e-enjoy sa literal kingdom of God. And the kingdom of God is unshakable. Hindi kaya itong yanigin. It will never be destroyed forever and ever. Hallelujah. Praise the Lord. Talatang 26, dadalhin sa lungsod ang karangalan at dangal ng bawat bansa. Bawat bansa ay mayroong kultura. Bawat bansa ay mayroong karangalan at dangal na kanyang ihahandog o kanilang ihahandog sa ating Panginoong Yesus. At makinig po kayo sa sinasabi ng talatang 27, ngunit hindi makakapasok ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod, sa kaharian ito ng Panginoon. Kaibigan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga bagay na marumi, ang mga bagay na kasuklam-suklam, ang mga taong gumagawa ng karumihan at kasuklam-suklam na bagay, gumagawa ng kasinungalingan sa kanilang buhay. Ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos, sa literal kingdom of God,
ay ang mga taong ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sino po ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Sila po yung mga taong kumilala kay Hesukristo. Sila po yung mga taong tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ako, tuwing ako'y magtuturo at mangangaral, sinasabi ko po, tanggapin si Hesukristo. Sapagkat ang sino mang tumanggap kay Hesukristo ay bibigyan ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At kapag anak ka ng Diyos, mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka gagawa ng mga bagay na marumi o kasuklam-suklam o pagsisinungaling, sapagkat ang mga anak ng dyablo ay gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Makikilala po natin ang mga anak ng dyablo. Makikilala po natin ang mga taong kabilang sa kaaway ng Diyos sa dyablo. Sila po ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Kaibigan, may pag-asa. Dati namumuhay ako sa kasalanan. Dati namumuhay ako ng marumi. Ngunit isang araw, narinig ko ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Narinig ko na si Jesus ay nagbabago ng buhay. Narinig ko na si Hesukristo ang kaligtasan. Nung tinanggap ko siya, nung oras na tinanggap ko siya, at pinagari ko siya sa aking puso, yun yung oras na isinulat ng Diyos ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Ang dahilan kung bakit pinapangaral, itinuturo natin ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos ay upang tayo po'y mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo po, ang kaharian ng Diyos ay hindi natitinag. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 28, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with a holy fear and awe. Dahil tayo po'y tatanggap ng kaharian ng Diyos at makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos, literal kingdom of God, unstoppable kingdom of God, unshakable kingdom of God. Therefore, we should be thankful and we should live a life pleasing to God so that our worship and our service to God will be acceptable to Him. Ngayong sandali, dahil ipinaalam ko po sa inyo na ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaibigan, ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon na ito. Ito po ang panalangin ng aking puso na ang lahat ng aking mga kakilala, kapitbahay, kamag-anakan, mga kapatid, mga kababata, ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Nabuksan nyo ang inyong puso, na bigyan ninyo ng pagkakataon si Hesukristo na maging Panginoon ng inyong buhay. Babaguhin ka niya. At pag binago ka niya, mararanasan mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. If we want to change everything in our life, change must first begin in our hearts. If I change, everything will change. And God wants you to change your life. At mababago lamang ang buhay natin kapag si Hesukristo ang naghahari sa ating buhay. At kapag tinanggap mo si Hesukristo at namuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, ngayong sandali, isusulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Nais mo ba na ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay? Nais mo ba na ikaw ay makapasok sa paghahari ng Diyos? Maranasan mo ang walang hanggang kapanatagan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalingan, walang hanggang kagalakan sa kaharian ng Diyos. Wala doon ang kadiliman, wala doon ang karumihan, wala doon ang pag-iyak,
wala doon ang kalungkutan. Ang kaharian ng Diyos ay punong-puno ng kagalakan. Hallelujah. Gaya ng ating binasa sa Revelation 21. Ang kaharian ng Diyos ay napakagandang lugar. Ang kaharian ng Diyos ay isang paraiso. Kaya po ako nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos upang mag-imbita, mag-anyaya sa bawat isa na tayo po ay pagarian ng Panginoong Jesucristo at makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo ang panalangin na ito mula sa iyong puso, mula sa iyong kalooban. Sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking karumihan, sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ko. Patawarin mo po ako sa aking pagsisinungaling. Tinatalikuran ko na po ang lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maglilingkod ako sa iyo. Nais ko pong mamuhay ng matuwid na pamumuhay, matapat na pamumuhay, binagong buhay. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Samahan mo ako at pangunahan ako ng banal na Espiritu sa banal na pamumuhay. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po, nakiisa kayo. Dahil nakiisa po kayo sa panalangin, ipaalam niyo po sa amin. Sabihin niyo po sa amin na kayo po ay kumilala sa Panginoon at handa namin kayong tulungan at gabayan. Handa ko po sa inyong ituro, ibahagi ang mga salita ng Diyos. Sapagkat kailangan po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito po ang manual ng ating buhay kung paano po natin i-operate ang buhay natin. Pag hindi mo alam ang takbo ng iyong buhay, mababangga ka, masisira ang iyong buhay. Ngunit kapag alam mo ang magiging takbo ng iyong buhay o sa madaling salita, alam mo kung paano mamuhay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Because the Bible is a basic instruction before leaving earth. Kaibigan, makiisa ka. Sapagkat ito ang panahon na nais ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya. Amen? Purihin ang Diyos. Ngayong sandali, nais ko pong mangusap sa mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos. Alam mo, anak ka ng Diyos, pero hindi pa rin matuwid ang iyong buhay. Kapatid, ang laging aking paalala, maglingkod tayo ng totoo sa Kanya. Mamuhay tayo ng totoo sa Kanya. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang manguna sa ating buhay, na tayo Kanyang baguhin at tayo gamitin ng Panginoon upang ating ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi kayang pigilan. Pigilan mo man ito, may mga taong gagawa nito. Pero mas mahalaga na kabilang ka, kaisa ka sa mga nagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin nito. Kapatid, kailangan mo ito. Mamuhay tayo na matuwid. Mamuhay tayo na ipinapalaganap natin ang kaharian ng Diyos. Sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tulungan mo akong mamuhay ng matuwid. Gamitin mo po ako na akin pong ipalaganap, na akin pong ihayag ang paghahari mo po. Tulungan mo akong mamuhay sa kabanalan, sa pag-ibig mo, Panginoon, na aking maipadama ang kabutihan ng iyong pagmamahal sa akin, upang ang mga taong makakaranas ng aking pagsasagawa ng kabutihan at pagmamahal sa kanila, mararanasan din nila ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Gamitin mo ako, Panginoong Hesus, ayon sa iyong kalooban. Samahan ako ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat ngayong sandali. Alam niyo po, ako'y natutuwa sa pagkakataong ito na ipinapahayag ko po ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng excitement sa akin. Kaya po naroon sa akin yung boldness, yung urgency to preach the kingdom of God. And so right now, today, I will pray for those who are sick. Mananalangin po ako sa bawat isang may sakit at may karamdaman. Nais ng Diyos na ang kanyang kaharian, ang kanyang paghari ay maganap sa iyong buhay. At kapag ang Diyos naghahari, ang kanyang kaharian ay nasa atin, yung atmosphere, yung environment ng kaharian ng Diyos ay nahayag sa atin. Nahayag ang kagalingan, nahayag ang kapayapaan, nahayag ang kaginhawaan at kagandahan ng buhay. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng may sakit ngayon, lahat na nakakaramdam ng paghihirap dahil sa sakit at karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maranasan mo ang kagalingan. Ikaw na mayroong karamdaman, ikaw na nakakaranas ng sakit, ng paghihirap ng kalooban, sa pangalan ng Panginoong Hesus, bigyan ka ng Diyos ng kagalingan. Tanggalin ng Panginoon sa buhay mo ang sakit na kanser. Ang bukol ay malusaw. Ang leukemia ay matanggal sa iyo. Ang pananakit ng ulo ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sakit sa kidney ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sakit sa puso ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng sakit at karamdaman ay matanggal sa iyong katawan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipagkaloob mo po ang kagalingan sa bawat isa. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan at ang kaginawaan sa bawat isa. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat at patuloy na ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesus at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.